ang gusto ng apo kong Gusto ko babae. ng sorbetes. Alam ko ang ganitong recipe. Ito'y... Amo, prinitong ice cream ito. Former King sorbets na sinanay na lapot. Kailangan song rin ng Pino. Madali lang yan. Lolang kaya ko rin yan. Mandarayang isda, pinakamadaling pie. Pantasando sang Diyos ng kutsilyo binibini and halos panis sang kain sa kusina. During your regular Cabri and Mulverwarren ay nagkakaroon ng salita, di ba hindi tayo? Nag-always po tayo sa original na recipe. Kailangan mong ibuhos ang gatas at cream sa batag na ibabaw. Berry and isirdig sa basing guts. Schwarmer na hiwen yung basos. Kapag tibigas dahing masa, borza ba yung hiwen sila i-roll. Kaya ko rin yan. Putol at pihit. Walang komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa baso at aayusan. Magdadagdag ako ng whipped cream. Mukhang medyo manipis. Aayusan ko ito ng rainbow Skittles. Isang tubo ng asukal para sa kagandahan at Oreo na cookies. Gawain ito na ay magpuputol din yung kanyang ice cream sa mga piraso. Pati sila galazin ito sa ibuhos ko ang strawberry sauce sa Kaylay. Lola, mali ang ginagawa mo. At mahalaga rin sa akin ang sarsa. At ilagay mo rin ang marmalade berries sa ibabaw. Ako rin ay maglalagay ng ilang berries. Strawberries at pagkatapos blueberries. Idedekorasyon ko ang lahat ng sprinkles. Tada! Stick. Perfecto! Contact Current Falco Jane, manad ang maluvar mong palamutya ng ice cream gamit ang lemon zest. Naibaasi siya lasing lemon ay perpektong pinagsasama sa tamis ng ice cream. Yung balat ng lemon ay maaaring gamitin upang makagawa ng kakaibang dekorasyon. Pagdagdag ng kaunting yelo upang mas tumagal ang hugis ng sorbetes. At para sa pagsilbi, gaya ng sa pinakamahal na mga restaurant, gagamit ako ng tuyong yelo. Pagdadagdag ako ng usok at ilalagay ito sa ilalim ng takip. Perfecto! Wala! Nung kagandahan ang nagawa ng chef, hindi ka panipaniwala. Oo, ang ice cream ni Lola ay hindi mukhang kasing kahanga-hanga. Maraming sangkap sa isang tasa para sa kapatid ko. Pero tingnan natin kung anong klaseng ice cream ang magugustuhan ni Baby Gloria ng husto. Gusto ko ito. May strawberries at cream. Napakasarap. Anong dilim? Ano ang nandoon? Yan lang ang gusto ko. Gaano karaming usok? Ay, Masim. mukhang kakaiba. Hindi rin masarap ang lasa. Pinili ko ito. Hooray! Hindi ito akin! Lola, humihingi Kailangang si maging Glory na maayos. kumain. Gusto ko ng lollipop. Heto ang makulay na ito. Sige. Oh, kaya ni Lola makita ng maayos. Pero, okay, dati kong ginagawa yan. Kailangan mong pakuluan ng caramel. Para gawin ito, kumuha ng asukal at idagdag ito sa tubig. At ngayon, kailangan mong patuloy na ihalo ito. Alam mo rin ba ang recipe, Emma? Kung ganoon, ulitin mo. Palagi silang nakakatuklas. Kaya parang walang komplikado. Asukal at tubig. Ilagay ito sa kaserola. Haluin natin ito. Kailan na susurin ang temperature ang caramel bags plus ka malts? Kung kadis para ito rin mabasag. Perfecto. Ngayon, mali mo tayo ito'y ipamahag sa hulmahan. Pag-physics ng size para kari swat ang kaninsis glory. Oh, Lola, manood ka at matuto. Eksakto. Pwede di Gloria makulay na lollipop. Oh, meron na kong natural na pangkulay. Grim? Emma! Ang lakas mo! Hindi rin kain sa'yo ni Lola Iser. Heto ba rin mo Oy. itong ibuhos sa hulmahan? Pops of almost stick about tumigas ng caramel. Frozen caramel house. Besides, spot lollipop. Wow! Nagustuhan ni Lola. Ibabaluktot ko ang caramel at sa may testing phone calls that you wrote songs like Habluktot Carter and some wailing Ano lollipop. ito?
Ganyan lang. Perfecto. Wow! Oh, amoy nasunog ang isa. Ito ang cornball ko. Nasunog ito. Apo. Quaid. Nakuha mo ang ilang totoong Ano ang dapat kong gawin? Well, kaya ko ring mag-ukit. Ang kapatid kong babae ay may mga garapon ng makukulay na plasticine. Gagawin ko silang mga sausage at ibabaluktot sa manipis na tourniquet gaya ng ginawa ni Emma. Makakakuha rin ako ng rainbow lollipop. Ito ay isang nakakain na puno, ngunit maganda. Handa na ang lahat. Perfecto! Ano ang pipiliin mo, Gloria? Candy mula kay Lola? Isang milagro ng plasticine mula sa iyong kapatid? O candy mula sa chef? Gusto ko ito. Mukhang normal. Ang kakaibang lasa nito. Susubukan ko ito. Kakaiba. Amoy plasticine ko ito. Susubukan ko. Narito, ito ang aking plasticine. Takpan mo ang mga garapon ng plasticine ko. Oh, kay gandang pagmasdan. Napakatamis at maganda. Pinili ko ito. Huray! Niluto Ito po? ko ito. Oo, sir. Ang nangyayayayong gusto kong kumain ng sitsirya. Oo, ito ay isang simpleng putahe na ihanda. Si Ate Jane, ang Chav at si Lola ay masigasig na nagsimulang magtrabaho. Yan na. At ngayon ay hihiwain ko ng manipis ang mga patatas. Hoy, Zoe! Wala akong ganon. Naroon, dapat itong gaysin panggupit. Kailangan nating makahanap ng angkop na bagay. Nakita ko na. Ang suklay ko. Anong bangungot? At ano? Tingnan mo kung gaano kaganda ang pagkakahati. Hindi, Jane. Gagawin kong maganda. Humingi siya ng chips, hindi pritong patatas. At magluluto ako ng spiral sa isang deep fryer. Tama ba? Gagawin ko rin yan. Sa wakas, handa na ang lahat. At zatsuri nasa langgay hansonet de cycling ay kasama rin sa paprika and asin. Gagawin yan ni Brenny. At ang diskarte ko ay magdagdag ng mas maraming ketchup. Kailangan mo lang ng asin. Sige, Apo, kain. Ang bango ng chips ni Lola. Maganda rin ang itsura ng chips ng kapatid. Pero ang chips ng chef ay talagang napakaganda. Saan ako magsisimula? Ano ito? Ang daming ketchup! Marahil siya ay nanligaw. Gustong-gusto niya ang ketchup? Okay lang. Pwede mo itong kainin. Iyan ba ay pritong patatas? Hindi yan ang gusto ko. Wow, ang astig. Ang sarap nila? Masarap. Pinipili ko sila. Oh, meron ako. Kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang,
Magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo. Angkop ang mga berries. Asukal. Konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis pa. sila. Kain na tayo. Gayahin ang disenyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang umada. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At siyempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perpekto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave.
Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng chef. Kunin ang merienda na ito mula At sa oven. syempre, wala tayong mga granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. Ay, ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow, kalma lang, chef. Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabuti. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane at mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan